more or less 15 minutes, nandito tayo sa Terminal 1. Kung kailangan nyong i-return and refund yung octopus card nyo, which is the place 7.0. Tamang-tama siya. Pero pag dinagdag natin itong mga ating shoulder bag, nagpawisan ako ng malagkit. Shit. Kasi meron siyang binulat-lat sa aking bag. What's up mga pops and mga mamshies? Welcome back to Papa Pets TV. And for this series, ito na yung last day natin here in Hong Kong. And we're now at Citygate Outlets. And for this video, kasi pupunta na tayo ng Hong Kong International Airport, Terminal 1, back to reality sa Philippines. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, sa channel natin, this is our Taiwan, Hong Kong, Macau series. And then ngayon nga, nasa last day na tayo ng ating series. And in this video, magta-transfer tayo from Citygate Outlets, ayun ang Tung Chung Station, and then by bus tayo. So, nandun na yung bus, nandun sa likod. Sa part na yun, nandun ang ayun, sa likod ditong building na to, nandyan ang bus terminus. So, pupunta tayo ng airport gamit ang bus S1. So, as I mentioned, so in this series, ayun na nga, bus transfer from Citygate to Hong Kong International Airport. And then, ang ating magiging airline experience sa Hong Kong Express, ang ating sasakyan pabalik ng Pilipinas. And then syempre, ang process ng pag-refund ng ating octopus, babalik natin itong card na to, and then i-refund natin yung deposit, and then kukunin natin yung remaining balance. And then immigration experience. So tama na ang dada, punta na tayo ng airport. And then, ito pa na. So, ito na ang ating attire for the day. So, medyo mainit dito sa Hong Kong. So, ito ang pinakamainit daw na Chinese New Year na mangyayari for more than 70 years. So, samahan niyo ako hanggang makauwi tayo ng Pilipinas. So, let's go! So ito nga yung S1 bus. So bilisan natin. Akit na tayo. Bakante pa naman sa taas. So gamit pa rin itong ating octopus card. Last na to. Okay. Let's go sa taas. 15 minutes later. So more or less 15 minutes. Nandito tayo sa Terminal 1. Ito yung S1. Tara, pasok tayo sa loob. So, pagbaba sa bus, hanapin niyo yung lift. Go to level 7. Ito yung departure na floor. And then, syempre, yung tip, tip, mamimiss natin yan dito sa Hong Kong. Only in Hong Kong na ganun ang pedestrian lane, merong so Terminal 1 check-in aisles. Ito dito tayo, pasok tayo dito sa check-in aisles to. Survey muna natin doon kung ano ang ating tawag dyan, counter number or counter letter. Pero siyempre bago tayo mag-check-in, balik muna natin yung ating octopus card. Okay. So, sa harap nito ni Wright Brothers, yung aeroplano na yan, ay nandito yung legend ng aisle, check-in aisle. So, if you're looking for Cebu Pacific is aisle L. Pero tayo, Hong Kong Express ay aisle H. So, okay, di ba? Galing.
So, Alright. ang first order of business natin ay hanapin yung refund ng Octopus card. Okay. Thank you. So, ayun. Return and refund. So, kung kailangan nyong i-return and refund yung Octopus card nyo, this is the place, customer service. And then, ito ay malapit sa yung arrival train to the city. Ayan, di ba? Nung arrival natin, dito tayo pumunta. And then, dito rin yung bus to the city, train to the city, arrival hall. Ayan, so ayan dyan. So, kung galing tayo doon sa departure kanina, bababa tayo dito sa my floor ng arrival. And then, ang process ay bibigay nyo and then yung remaining balance ay kanyang ibabalik as cash. And then, merong refund fee na $11. So, magkano yung $11? That is almost 70 pesos or 80 pesos din ang kinuha niya. So, anyway, meron tayong remaining panano. Kasi ano din yung ano eh, 50 pesos din yung ano, $50 din yung deposit ng Octopus card. Pero kung ayaw nyo ibalik yon, okay lang. Pero kung ayaw nyo talaga ibalik yung Octopus card, ang bibilin nyo sa 7-Eleven, tulad yan, 7-Eleven dito, ang bibili nyo ay yung for sold, hindi yung for deposit. At $30 yon. So, ito ang arrival hall. Kasi dumating tayo dito, gabi na, kaya hindi natin na masyadong na-explore. So, 360 tayo dito. Ayan. So, ayan. So, ayun nga pala yung bus to the city. And then, ito yung mga arrival hall. Malamang doon kayo manggagaling kung galing kayo ng Philippines. So, ayun. The next natin na business ay i-check yung counter H para sa ating check-in kung anong oras na pwede kasi 11 pa yung ating ayaw talaga kasi 11 pa yung ating ayun bumukas ay bukas siya kasi 11 pa yung ating check flight. So, 7, 8, 9, 10, 11. Siguro mga 7 pa ang magiging pwede kumuha ng boarding pass. So, kasi para i-check natin. Mas maaga bukas yung counter. So yun, we're back here at departure area. Ayun ang counter natin. H. And then, yun nga, kung looking for Cebu Pacific, ayun, counter L. Lagi siyang lulo. Oo nga, bakit laging dulo ang Cebu Pacific? Like sa Kuala Lumpur International Airport, dulo rin ang Cebu Pacific X and Y. So tara. So ayun, nandito na tayo ngayon sa check-in aisle ng Hong Kong Express. And tinanong ko si ate girl kung pwede na ba makuha yung boarding pass. Ayan, open naman daw. So, mas maaga dito. Even though nasa 11 pa yung ating flight. So, ang gagawin muna natin ay ayusin muna natin itong gamit natin. Kasi I'm sure excess ito ng 7 kilos. So, magbabawas tayo, magta-transfer tayo. Gagawa tayo ng pinagbabawal na technique. Let's go! So, obviously, kasya naman siya. So, kasya yan. Yung haba niya, okay. Ngayon, yung timbang naman tayo ngayon. So, tayo na matapos sa tigger. So, ayan. Ating timbang. So, 7.7. So, magbabawas tayo ng
Okay. Trial ulit. 7.0. Tamang-tama siya. Pero pag dinagdag natin tong mga ating shoulder bag, OMG 9.1. So, mangyayari yan, yung mga power bank ilalagay natin sa busa. So, yun ang mga pinagbabawal natin. Mga power bank, kasama tong camera to, and everything na nandyan. So, lalagay natin sa bulsa, sa body natin kasi para hindi na siya masali sa timbang. Diba? And yun lang, and we're done. Hindi na chinek yung pag natin, pero nag-effort pa rin tayo na gawin siyang 7 kilos and pinaglalagay natin sa bulsa yung mga mabibigat. Anyway, syempre, mabuti na yung sure. Better than pag-hassle pa tayo na pabalik-balikin tayo dyan kasi nga over baggage tayo. Anyway, sige. So, ang tagal pa. 10:20 pa ang boarding time. And ang oras pa lang ay... Ayan, ang oras natin lagi ay 6:20. So, 6, 7, 8, 9, 10. 4 hours pa. So, okay, ikot-ikot muna tayo rito or hanap tayo ng mapupwestuhan. Okay. So, after nga pala sa ating ILH, after natin makuha yung ating boarding pass, dito lang pala ang immigration. So, security check muna siguro. Ang practice nila dito, tulad nung nangyari sa atin sa in and out of Macau. So, security check muna. And then, immigration. Pero, maraming immigration, e-gates. So, mamaya natin explore yan. Maaga pa naman. We still have, yun na nga, 4 hours. So, tingin muna tayo ng tambayan doon. Bago tayo pumasok sa dito na part. Okay. Oh, isa-isa natin dito na part. Dito tayo banda sa may aisle E. And then, eto, okay, McDo. And then dito, Hong Kong Disneyland. So kung may nakalimutan kayong biling souvenir from Disneyland, so meron dyan. And then meron din Pop Mart. So may mga last minute shopping, Pop Mart. And then some other na mga local shops sa Hong Kong. And BAP, di ko alam yan. So ngayon, nandun may Starbucks na rin doon. And then 7-Eleven. So okay. Hanap muna tayo ng iba pang pwedeng ma-share. Okay. Okay, we're done here at the land side. Punta na tayo sa air side. So pasok na tayo ng immigration, security check, and immigration. Doon na part. One extremely annoying shift later. So we're done with the immigration side. Security check and e-gates. Kwento later kasi nagpawisan ako ng malagkit. Shit kasi meron siyang binulat-lat sa aking bag. So mamaya ako kayo kukwento. Hanap po tayo ng pwesto. So after nung... Saan ba yung side ng immigration? Ayun pala. Meron dito ang airport dining guide. Ayan. So pili-pili. Saan ka gustong pumunta. And may mga legend like A1, Dine-In. Siyempre, favorite natin, Burger King. B17. So I think that is basement or level. And then meron ditong you are here. Para search nyo kung anong panginahanap nyo sa buhay. So, punta muna tayo ng Burger King. At para akong na-stress. So, bumaba tayo ng 1 level. Dito tayo sa level 6. Level 7 yung kanina, immigration. And then, nahanap natin yung Burger King. Tapos, grabe pala rito sa departure side. Dito sa may boarding, mga boarding area na. Ayan, mga last minute shopping. LV. And everything, Chanel. Kung ano-ano lahat nandito na. Kung hindi ka pa nakapag-shopping, may nakalimutan kang last minute shopping. Nandito lahat. Cartier. Huwag na nga tayo magbasa ng mga pangalan, baka magkamali pa tayo ng bigkas. So basta nandito lahat, ayan. Siyempre hindi na tayo magkakamali Prada. Tiffany.
So, mas marami dito. At saka may duty free pa. So, pagpasok nyo sa pagpasok nyo kahit maaga kayong dumating dito, so diretso na kayo dito sa sa airside. Ito ang, tama ba yung airside na to na part? Kasi landside yung before immigration and after immigration is like, they call it airside. So, hinahanap pa rin natin sa Burger King and then, chika tayo. Chika later. So, ayun. So, laki. Dito pa. So, let's go. May nakita ko ritong lounge. So, tingin tayo ng pwesto dyan. And it's still 7:15 pa naman. And buti na lang talaga meron ng part na ganito. Free the back. So, pwesto muna tayo dyan. Ang daming we can sit. So, nandito sa level 6 ha. So, pwede kayong tumambay dito. Dito na part. Galing. Yan, may mga working area. May charger. And then sa every seat, meron charger. So, aga ay pupwesto. Pwede mahiga. So, okay. Pwesto tayo. So, nakapwesto na tayo. So, it's the story time. Parang first time ko nangyari sa akin yun na ganun ang experience natin sa security check. Bale, nung dumaan tong bag natin, matagal. Napakatagal ng babae mag-scrutinize ng every bag. Kasi nakalampas na kami dun sa yung check ka na parang i-refreeze ka pero wala namang laman yung mga bulsa natin. So ayun, nung pumunta na yung bag ko sa harap ko, biglang di ba lilipat doon sa para sa ibang conveyor para papunta doon sa mismong may manual checking. Ngayon, may pinakita siya na mga yung mga bawal. Tapos doon sa bawal, wala naman akong bawal doon na dala. Sabi ko nating listed on that board, sabi ko. So may tinignan siya, pinakita niya spray, sabi niya. For the mouth, sabi niya. Yes, sabi ko yes, that's for my medication. So binulat-lat, binuksan ko, siyempre ang hinahanap wala rin sa ibabaw. And then nasa pinakailalim. So anong nangyari? So siyempre bulat-lat lahat yan dun sa dun sa may parang box yan ganun. Ang hinahanap nandun sa bandang ilalim yung aking mga gamot. Hindi ko na kasi ginagamit na yung gamot na yun kasi nga wala na yung sore throat, di ba? Nagsimula yung ating travel, meron tayong sore throat. So ito yun. Ayan. Mouth spray para sa parang Difflam. Hindi pala parang Difflam talaga to. Ngayon. Ngayon, so, tinignan niya. Okay, sabi niya. Pero wala wasak na yun. Wasak na lahat ng nagamit ko sa loob. Then, another one. Kasi itong shoulder bag natin, nakaseparate ito sa another na tray. So, sabi niya, this yours? Sabi ko, yes. Mine too. So, niya, binuksan niya. Pinakita niya, ano daw, sa mga list of contraband. Sabi ko nating, lighter? No lighter. Sabi ko, just, I think you find the flashlight. Sabi niya, yes, flashlight. You see the flashlight. So, siyempre, bulat-lat na naman sa loob. So, madali ko na nahanap yung flashlight. O, ina yung bulat-lat, pero nahanap ko talaga. So, ito. So, pinasindi yung flashlight natin. Yan, pinasindi yung flashlight. Ayan, pinasindi. Ganyan. Tapos, okay, binuksan sa battery. Ayan, sabi niya, yeah, battery. Ayun. Ayan, battery, sabi. Oh. Diba? So, lesson learned. Yung mga parang mga obviously na baka i-search, ilagay sa pinakaibabaw ng bag o i-separate na bag na ganito. Kasi bakit? Ngayon ko na naka-encounter yung mouth spray na pwede palang i-check ng ganon na pagdudahan ng something
yung mouth spritz. So anyway, yung bang parang habang binublat-lat yung bag mo, tapos nakatingin yung ibang mga pasahero. Kala ko anong kontrabandang dala mo. Yun, siyempre pagpapawisan ka ng malagkit na shit. Anyway, dito pa rin tayo sa ah, lounge. Sa magandang lounge sila dito. Parang hindi masyadong alam ng mga tao. Kasi, ayan, konti lang tao. Hindi siya okay. Maraming tao sa lounge. And it's still 7:30. Maya-maya na tayo kakain at baka tayo magutom. Okay, later naman ang ating mga ganap sa buhay. Ay, hindi pala. Okay. Doon nga pala sa security check. Ay, sa security check, sa immigration. So, una, yung nga sa may bandang after nung ano, di ba? After natin makuha yung boarding pass, merong e-gate. So, ganun pa rin. Usual. Usual na scan, passport, and then scan boarding pass, and then titignan ka. So, after nun, yun na security check. Yun ang nangyari sa atin. After ng security check, meron na naman uling e-gate. Scan your passport, pero wala nang ah eh? Wala, hindi na tinignan yung ano, hindi na pinascan yung boarding pass. So, ayun. So, after nun, so good na. Hindi ka nang magliwaliw dito sa loob. So, itong airside ay napakalaki. Para siyang literal na mall. Talaga. Mas malaki ang nasa loob sa departure side kesa doon sa may departure na may before sa immigration. Mas malaki itong dito sa may after immigration. So, okay, relax muna tayo. Much later. So, mission failed sa Burger King. Tagal natin hinanap. Tapos, mission failed lang pala. Wala pala silang plant-based option. So, meron live fish lang. So, hanap tayo ng ating ibang makakainan. And, proceed na siguro tayo sa gate natin. Meron na tayong gate eh. Gate 217. I think sasakay pa ng ano yun. Ng train going to the gate. Okay? So, ayun, tama nga. Gates 201 to 230 to 17 tayo ay sa level 1, trains to gates. So, sasakay nga tayo talaga ng train. So, okay, let's go. So, again, sasakay tayo ng train tulad nung nangyari doon sa arrival natin from Taiwan to Hong Kong. Before tayo, paglapag natin, before tayo gumupit sa immigration, ay sumakay muna tayo ng train. So, ganun din na mangyari from departure dun sa airside after nung immigration. Pwede na kayo dumiretso sa kung meron na kayong boarding gate. Alam nyo na kung ito ay 217. So usually, siguro ito lagi ang boarding gate ng Hong Kong Express or ng mga Cebu Pacific. Kung Cebu Pacific ito, so ayun, kailangan nyo pumunta ng lower ground para pumunta sa gate 201 to 230. So ito na nga, gate 217, U0506, 2305 o 1105 ang flight natin going to Manila via Hong Kong Express. So, settle down tayo and then wrap up na. More moments later. Settle tayo dito. Our last meal here in Hong Kong. And then medyo, Agardo Bersosa na ang ating peslak and medyo pagod na rin. Dito tayo ngayon sa, I think, take it easy. Ayun, take it easy. Ito pala pangalanan. Take it easy. So, ayan. And then, ang ating order ay rice noodle with fish and pickles. Sour and spicy soup. So, tingin ko para tong asam laksa na kinain natin sa
Malaysia nung bago tayo umalis. Patikman muna natin. Spicy nga and masarap. Ay, sarap. Tamang-tama sa gumuguhit sa tiyan. Tingnan natin yung noodles niya. Para nga siyang asam laksa. Ayun, para yung noodles niya, para talagang asam laksa din yung noodles niya. Pero hindi mas matindi yung asam laksa, ano? Mas matindi yung kanyang parang aroma na ano, yung parang asim talaga niya na para talaga siyang isda na parang sardinas sa sinabawan. Mhm. So perfect. So mamaya na naman ulit. And then magra-wrap up na tayo mga pops and mga mamsi. Malapit na tayo matapos sa ating series na iyak. So, so this is it. It's time to really say goodbye and wrap up na natin tong ating Taiwan, Hong Kong, Macau travel vlog series. And then, siyempre, bago natin ito i-wrap up, hindi natin kakalimutan magpasalamat sa mga taong naging special at naging part ng travel na to. So, sa mga na-meet natin na along the way na mga OFW, especially sa Taiwan, Macau, and Hong Kong, ingat po kayo lagi and salamat sa pag-subscribe and pag-add sa akin sa Facebook para masundan ko rin kayo and then masundan niyo rin yung ating mga upcoming na mga ganap. And siyempre sa mga FB friends natin na nagre-react, nagko-comment sa ating FB Reels, very much appreciated yung mga encouragement. Minsan naisip ko ng parang nakakawalang gana minsan mag-vlog kasi nga parang wala namang nag-views pero anyway, para to sa Papat Pets TV, monetize man tayo o hindi, patuloy-tuloy pa rin kasi nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Pero hopefully sana madagdagan na yung subscriber natin and then mag-grant yung wish natin na umakyat tayo dun sa Big Buddha na umabot tayo ng at least 1,000 subscriber sa for today's vlog and series. So, and then, siyempre super happy ako na nakabanding ko yung mga pinsan, mga OFW cousins ko na ang tagal kong hindi nakita. And then dito ko pa sila makakabanding ulit sa Macau and especially sa Macau and sa Hong Kong. So, special mention kay Dabi, and Pinsan Dabi, Cousin Dabi, sa nasa Hong Kong, ay nasa Macau. So, ingat ka palagi dyan. And, syempre dito rin sa Hong Kong, kay Cousin Michelle, and syempre kay Kuya Bobot, sa nag-alat ng time na alam ko na busy nyo dito sa Hong Kong and then dyan sa Macau, alam ko na busy nyo, pero nag-alat kayo ng time para makapag-banding tayo. So, kita-kits tayo sa Philippines and syempre ingat kayo palagi sa work niyo rito sa Hong Kong and dyan sa Macau. So and syempre lastly, of course, kay Jang and Babes na very understanding and supportive sa ating mga ganap. So syempre, looking forward na some days magkasama na tayo sa mga travel vlog and ganap ng Papa Pets TV. And syempre, pagkasama si Jang and kasama lalo na pagkasama si Babes. So, less walk tayo, hindi katulad ng mga wasakan ng paa ang naging ganap natin dito sa Taiwan, Hong Kong, and Macau. So, that's it. Mga paps and mga mamshis. So, sa susunod ulit na ganap natin and hopefully nandyan pa rin kayo.
para sumuporta sa Papa Pets TV. So, officially, Papa Pets TV is out of Hong Kong. Bye-bye!